Pagpalang araw, kaibigan. Nandito tayo sa Barangay 103. Sony District 1, Tondo, Manila. Sa tahanan ni Ate Ason. Ayan. Ate Ason, kaway-kaway ka muna. Yan. Ano niya kandidato? Niyayari ako eh. Bawat asong, boto niya sa 103. Sige, alam niyo po, masaya, mas maganda yung masaya tayo. Isa Ano? sa malungkot. Yan. Naalala niyo yung kanta na ni Late Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. O, di ba? Kasi mahirap lang naman kung tawanan mo ang problema mo. Pag may nakakakita ng ibang tao, sa'yo, tinatawanan mo yung problema mo. Ang sabi ng ibang tao, ay, may ganyan na yan, may something na. Kasi tumatawa ka. Wala kang kausap. Di ba? Hindi nila alam, ang kausap mo, yung problema mo. Kaya, doon ka lang. No? Okay, tayo ay papalahot sa Ebanghelyo. Ngayon, ang Ebanghelyo pong ito na ating, halimbawa, tignan natin yung sinabi ni San Pedro para meron tayong evidence. Para meron tayong ebidensya. Ang sabi ni Apostol Pedro, 1:25 ng unang Pedro, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman at itong mabuting balitang ipinangangaral sa inyo. Yan. Yung mabuting balita, hindi yung masama. Mabuti. Pero bago tayo papalawak, bago tayo aabante, tayo muna ay umiingi ng guidance sa Panginoon Diyos sapagkat salita niya ang ating babasahin sa Biblia para siyang magturo, magpaunawa, magbukas ng ating kaisipan. Kung yan man ay sarado, bubuksan ng Diyos. Panginoon Diyos, minsan pa, samahan mo po kami ni Ate Ason sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo. Gayon din po ang mga manonood ng video ito. Buksan ang puso't isip ng bawat isa. Kung hindi pa po hayo sa iyo ang kanilang pananampalataya, pwede mo po silang baguhin sapagkat kung kami lang po ang magbabago ng aming pagkatao, wala kaming magagawa. Mabibigo kami, Panginoon Diyos, sapagkat kami po'y laman. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Yang mabuting balita o good tidings, salita ng Diyos, lahat yan magkakatulad lang. Ang sabi ni Pedro, ito ang pinangangaral sa inyo. Bakit kailangan ipangaral ito sa inyo? Sa atin. Sapagkat meron sinabi si Pedro, ito po, sa 24, ayon sa kasulatan. Ibig sabihin, bumubuklat ng kasulatan si Pedro sa panahon niya. Kasulatan, sabi, ayon sa kasulatan. E di, bumubuklat siya ng kasulatan. Ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito. Ang lahat niyang kariktan. Ang damo natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Damo, bulaklak, kariktan. Yung tao, pag umunlad, yun ang kanyang bulaklak. Yung karir niya. Pero isa lang ang sabi ni Pedro, nalalanta. Faded glory. Nawawala yung gloria. Kita nyo? Ngayon, ang nangyayari sa ating ngayon sa Pilipinas, yung mga nag-gloria nung araw, akala mo, wala nang katapusan ang gloria nila. Hunti-hunti na silang inuubaran ng pagkatao. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos po may gawa niyan. Kita niyo yung Duterte family? Ibinulgar ang kabulukan. Ang masama lang nito, sa buong mundo, nakakaya ang Pilipinas. Para siyang tayong mabawong-mabaw. Pinabaw ng mga Dutertes.
Kumbaga nung panahon ni Marcos, mabaho rin. Nung dumating si Cory, umayos-ayos na. Tapos, dumating si Harap, nabaho na naman. Dumating si Noynoy, umayos-ayos na naman. Dumating si Gloria, bumaho na naman. Na dumating si Duterte, lalong naging mabaho. Kasaysayan po yan. Kasaysayan. Sinasabi ng history ng Pilipinas. Kita nyo? Ngayon, nakikihusap si Duterte. Ang sabi niya ng kanyang abogado, humingi siyang release. Ang problema, walang bansa ang may gusto sa kanya kasi mabaho siya. Yun na lang arestuin siya. Nung inaresto siya sa Pilipinas, dapat sa Hong Kong pa lang inaresto na siya. Nagpunta siya ng Hong Kong. Tutuloy sana ng China. Nakiusap kay kanyang kaibigan. Kaibigan niya si Jinping. Nabigyan siyang asylum. At tinanggihan ni Xi Jinping. Si Duterte lang palang nagsasabing kaibigan ko si Jinping. Si Jinping pala, hindi niya kaibigan si Duterte. Bakit ko nasabing hindi niya kaibigan? Nang humingi siya ng asylum sa China, sabi ni Xi Jinping, no. Kaya nung nasa Hong Kong siya, ang sabi ng International Court sa pamamagitan ng police, International Police, uulihin namin dyan si Duterte. Ano sabi ng Hong Kong? Wag! Ayaw kong mabalahura ang aking bansa. Ibalik sa Pilipinas yan. Kita niyo po. Doon niyo siya kukunin, sabi ng Hong Kong Authority. Kaya pagbalik niya ng Hong Kong, ng Pilipinas, hindi na siya pinalis kung saan man eh. Pagbaba ng aeroplano, yan na. Pinahupo na siya sa hupuan at binasahan ng Miranda rights ni CIDG Chief Torre. Ngayon, PNP Chief na siya. Wala siyang magawa. Lahat ginawa po nila para pigilan ang pag-alis ni Duterte. Ngayon, nasa dahig siya. Ang sabi, latest news, siya raw ay payat. Ang sarap ng buhay sa dahig eh. Magandang kulungan, kumpleto ang doktor, at may pagkain pa. Paano papayat yan? Yan. Pinabalita nung mga yung dati niyang asawa, itong pangalawa niyang asawa. Sabi nila, yung unang asawa, sabi ni Duterte sa kanya, umalis na kayo, umuwi na kayo, okay na ako. Sabi naman itong isa, payat na raw. Kaganda. Hindi nga lang siya magagawa yung dating ginagawa, pero pagdating sa chicha, masarap. Paano papayat yan? So, ginagawa nila ngayon na payat kawawa. Parang nagmamakahawa sila. Yung gloria niya. Isipin mo, nakaraang administrasyon, gloria siya. Nang naupo si Bongbong, kunti-hunti na siya. Kita niyo po. Ganyan inalintulad ni Apostol Pedro ang tao. Ano man ang gloria mo, ano man ang kasikatan mo, ano man yung tayog mo. Anong sabi niya? Ang damo namumulaklak. Ang kanyang kariktan ay, anong sabi? Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Yung damo si Digong, yung bulaklak, yung kanyang mga accomplishment. Ano sabi ni Pedro? Natutuyo.
Kita niyo po. Natutoy. Kaya, alam niyo po, sa buong mundo, parang tayong mabaho ang Pilipinas. Pinandidirihan po yun. Sipin niyo, kaibigan niya, nakikiusap pa si Duterte, sabi niya, dalhin niyo na lang ako sa China pag na-release ako. Tinanggihan nga ni CJ, patadala pa. Hindi naman pwedeng ibalik sa Pilipinas. Bakit? Kaya kasalanan ni Duterte. Kumalas siya sa ICC. Hindi tayo member ng ICC. Pwede lang siyang i-release doon sa mga miyembro ng ICC. Ang problema, yung miyembro ng ICC ngayon ay tinatanggihan siya lahat. Kaya yung anak niya, si Sarang Lustay, pinupuntahan yung mga bansa. Nasabi ni Pulong, nung araw hinangaan ng buong mundo ang tatay ko laban sa drugs. Wala silang alam noon. Kaya siya hinangaan. Ngayon nalaman nila, siya palang godfather ng drugs. Pulong. Nasaan yung 51 million? Sa panahon ng tatay mo, binigyan kang 51 million. Ikaw lang ang binigyan. Dahil tatay mo ang presidente. Nasaan na? Lubog ang Davao ngayon. Lumulubog. Asan na mga pinagawa mo? Di ba? Di wala. Kaya ngayon ang Pilipinas ay parang mabaho. Naalala ko yung durian. Saan ba nakukuha yung durian? Di ba Davao? Anong sabi nila sa durian? Amoy tayo. Kaya amoy tayo na kayo sa buong mundo. Ang naniniwala na lang sa iyo yung mga DDS. Yan na lang. Yan na lang ang naniniwala. Mabibilang mo lang sa daliri mo yung DDS na naniniwala sa iyo. Pilit binabangon ngayon ni Bongbong ang mabahong bansang ito, Pilipinas. Kaya lahat ginagawa ni Bongbong. Kayo naman, lahat ginagawa para sirain ang Bongbong. Hindi ba kaibigan nyo yan? Kaya unity kayo ng araw eh. Di ba? Ang problema sa inyo mga Duterte, kauhupo lang ni Bongbong sa Malacanang, binakbakan na ninyo siya. Gusto nyo hindi siya magtagal sa pagbuko sa Malacanang. The seat of power, ang Malacanang. Ano sabi nyo? Bangag. Gumagamit ng droga. Ano pa? Minumura. Pinagmumura. Pinagbabantahan patay. Nasaan kayo ngayon? Unti-unti na kayong lumulubog sa komunidad. Ang pag-asa nyo na lang. Ewan ko kung pag-asa tawag daw si Sara. Sabagay, di pa natin alamang malayo pa ang 2028. Pero, for me, papulusok na po kayo. Mga Duterte's family. Nakakaya. Mismo kamag-anak ninyo sa Davao, isinusuka kayo. Hindi ba totoo yan? Kamag-anak ninyo, isinusuka kayo sa Davao. Kaya yung naniniwala sa inyo, mga DDS na lang, wala nang iba. Okay? Kaya sabi ni San Pedro, ano man ang ganda ng bulaklak ng damo niya, dadating ang araw, sabi niya, matutuyo yan. Opo, totoo naman talaga yan. Wala naman pong magandang babae, gwapong lalaki na tumanda. Gwapo pa rin sila. Hanggang sa ilagay sila sa atawol, gwapo pa rin sila. Wala. Talagang nagbago ang itsura ng tao. Diba, kaibigan? Tignan nyo yung sarili ninyo. Yung dati nyo litrato nung unang bata kayo. Ako nung tinitignan ko yung mga litrato ng bata ako, sabi ko ganito pala ako, gwapo ka ako. Pero ngayon, eto na ako ngayon. Gwapo pa rin.
tutuloy. Siyempre, sarili ko yun. Hindi, kasi Ano na? ang tao, hindi naman nagbabago ang anyo. Ayan. Yung ugali, yung nasa kaloob, yun ang nagbabago. Bakit ang anyo mo yan? Anyo mo nung araw yan? Nung edad 16 ka, 18? Siyempre, kumulubot na lang dahil sa katandaan. Oo. Nagbago. Siyempre, pagkabata ka, siyempre, Oo. sariwa pa mo. Yun ang sinasabi ko, nagbago nga. Bago yun, Yun. ganun. Bakit naman si Gloria Romero, nakita mo, di ba? Ang bata, ang ganda, tumanda, maganda pa rin. May bangga pa. Aero magic kasi mga yan. Okay? May mga magic. Alam nyo naman po ngayon. Ugali lang ng tao. Sa technology ang natin. nabubulok. Okay? Ngayon, kaya itong mabuting balita o salita ng Diyos, ibinabahagi natin sa tao. Yan ang gusto eh. O, basahin ko muna. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangangaral sa inyo. Isa lang yun. Ipinangangaral sa inyo. Ibig sabihin, hindi titigil ang pangangaral. Tingnan niyo po sila Apostol Pedro. Nung sila po ay unbeliever pa. Unbeliever pa. Nung maging believers na sila kay Jesus, tingnan niyo po ang resulta, no? Nung naging believers na sila ni Jesus, dito po sa libro ng Gawa, chapter 5, verse 42. Basahin lang natin. At araw-araw, at araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan at doon nagtuturo, nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Kita niyo po? Nung wala pa sila sa pananampalataya kay Jesus, wala silang pakialam. Nang sila'y mangingisda pa, ang hanap buhay nila, para mabuhay, mangisda sila. Kaya yung mga tilapia, alam niyo ba yung tilapia? Sa atin yung tilapia, masarap yun eh. Ipaksiw mo. Kasi yung tinik niyan, hindi kagaya ng isang mga matitinik. Kaya pag kinubo yung laman ng tilapia, ala kang katinik-tinik. Yung katawan, walang tinik yun eh. Kaya yung paksiw, pag kinuha mo yung laman, ang buto, buto, naiiwan. Nakukuha mo lang yung laman. Ang sarap kainin. Alam niyo po ba sa English ang tilapia kung ano? Saint Peter Fish. Pinangalan kay Pedro. Kaya nung nangingisda sila Pedro, ang nakukuha nila tilapia. Naalala niyo ba yung kasaysayan ng Panginoong Yesus ay muling bumangon sa mga patay? At napunta doon sa dagat kung saan nandun sila Pedro, nangisda na muli. Anong sabi ni Jesus? Wala ba kayong huli? Anong sagot ni Pedro? Magdamag kaming nangingisda, wala po kami makuha. Isipin mo, magdamag si Pedro. Yan ang hanap buhay nila. Wala silang mahuli kahit isa. Magdamag po kami ng isda. Wala kaming huli kahit isa. Ano sabi ni Jesus? Okay, ganito gawin nyo. Iagis ninyo. Ang lambat. Una, si Pedro, siyempre, isipin nyo, magdamag. Ang buhay nila, mangisda, wala silang nahuli. Pero inutosan sila ni Jesus. Sabi niya, sige po, susundin ko yung utos mo. Inagis. Aba, kanda pulit yung net eh. 2 bangka, nakuha nila tilapia. Mga tilapia po yun. Kaya tinawag po nilang Saint Peter Fish. Kasi nga po si Pedro, sabi niya, nung sumunod siya, nakakuha. Kita nyo? Kaya, maraming ginawa si Jesus kay Pedro.
Kaya, noong panahon na sila po ay mga believers na ni Jesus, araw-araw sila pumupunta sa templo, pumupunta sa mga bahay, upang mangaral. Mangaral. Hindi na sila nangingisda, nangangaral na lang sila. Dati, ang inuhuli nila isda, ngayon inuhuli na nila tao. Kita niyo po. Kaya, napakahalaga ang turo ni Pedro. Ang tao, ano man ang inabot mo, kaibigan, lahat yan mawawala. Alin lang hindi mawawala? Yung sumunod sa kalooban ng Diyos. Tingnan natin ang salita ng maliwan. Dito sa unang Juan, tingnan natin, anong sabi ni Juan? Sa 2:18. Basahin ko po, Unang Juan, 2:17. Mapaparam ang sanlibutan. O, kita mo, mapaparam talaga itong lugar, itong mundo natin, kaibigan. At lahat ng kinahumalingan ito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, mabubuhay magpakailanman. Sila yung mananatili sa piling ng Diyos sa langit. Amen. Kaya, sabi nga po ng isang pare, si Father Robert Reyes pa yun, dapat gawin ni Duterte ngayon dahil nasa dahig, magsisi na lang. Pero ewan ko, kung paano magsisisi yung tao na yun, minumura ang Diyos. Nilalait si Jesus. Buti pa si Kibuloy Angang-anga siya ron. Bakit ang Diyos na gumawa sa kanya? Minura niya. Anong sabi niya? Paklasing Diyos ito, stupido. Walang, ayan. Kaya sabi ng iba, ayan, karma na yan. Di ba? Baka kayong mga nanonood ng video video ito, baka ganyan din ang nasa isip niyo, nakarma na. Si Tatay Diggs ng Davao, ng EGK, o yung barkada niya, si Kibuloy, umiimas na ng bakal. Ang kapala na tumakbo pa sila, buti na talo. Alam niya, sabi niya, lahat daw na nangyayari sa kanya, plano ng Diyos. Pati Diyos, dinadamay plano. Nung nang-rape siya ng bata, plano ba ng Diyos yun? Kayo po mag-isip. Mang-rape kayong bata, plano ba ng Diyos yun? O plano ni Satanas? Oo naman. Hindi kaya tayo nanonood sa mga balita. Hindi pala pang-re-rape yung bata, hindi pala alam. Kaya kaibigan, sana meron po kayong natutunan, meron kayong napulot. Lahat naman po yung biblical at saka history ng kasaysayan ng balita. Salamat po, Panginoon Diyos, sa turo't aral mo sa amin ni Ate Son. Pinakain mo kami ng pagkaing Espiritu. Salamat po. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, like, share, and share. Ay, yung mga na-share and share niyo po siya. At sana, mag-subscribe na rin po. God bless us all. Bye! Maraming salamat, kaibigan. Nandito kami sa Barangay 103, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Kasama ko si Ate Ason Bautista. Ang lolo namin, si Juan Bautista ng Biblia. Huwag na po kayong kukontra. Kasi Bautista yun. Sa kami nagmula, di sa lahi ng Bautista. Po, ganun lang po yun. Okay? Once again, God bless us all. Bye-bye. Ate Ason. Bye-bye.